Naisip mo na ba kung bakit karamihan sa mga tao ay ginugugol ang buong buhay nila sa pagtatrabaho, ngunit sa dulo, halos wala silang naipon o minsan ay wala talagang natitira? Paano kung sabihin ko sa iyo na may isang paraan para mapalago mo ang iyong kita ng mabilis at may katalinuhan, nang hindi mo kailangang magtrabaho ng mas mahahabang oras nang hindi kinakailangang kumuha ng panibagong diploma at hindi rin umaasa sa tsamba? Alam ko, parang nakakagulat pakinggan. Maaaring mukhang taliwas sa nakasanayan mong paniwalaan. Pero dahil dito mismo, kailangan mong pakinggang mabuti ang sasabihin ko sa iyo ngayon. Ako si Bob Proctor. At ang ikukwento ko sa iyo ay hindi galing sa mga aklat o ideya lang. Ito ay base sa mismong karanasan ko sa buhay. Galing ako sa isang limitadong kabuhayan, kumikita lamang ng humigit kumulang 200,000 piso bawat taon, at mula roon ay nagtayo ako ng isang yaman na aabot sa 100,000,000 piso. Nagawa ko ito kahit wala akong natapos sa kolehiyo, walang dating karanasan sa negosyo, at higit sa lahat, hindi ko na kailangang ikompromiso ang oras ko kapalit ng pera. Kaya gusto kong ibahagi sa iyo ang 4 na pinakamakapangyarihang aral na natutunan ko tungkol sa pera, mga aral na kayang baguhin ang iyong kalagayang pinansyal sa mas mabilis na paraan kaysa sa inaakala mo. Naisip mo na ba kung bakit tila napakahirap magkaroon ng dagdag na kita? Bakit kahit anong pagsisikap at pagtitiyaga mo, tila hindi pa rin umuusad ang estado ng iyong pananalapi? Karamihan sa mga tao ay nabubuhay sa loob ng isang siklong hindi nila namamalayan, paulit-ulit na gawi na hindi naman talaga nila pinili. At ang mas nakakagulat pa rito, ni hindi nila alam na sila'y nakatali na sa ganitong sistema. Inabot ako ng maraming taon bago ko ito tunay na naunawaan. Maraming taon. Dahil tulad mo, mula pa pagkabata, paulit-ulit kong naririnig ang mga kasabihang, ang pera ay hindi basta-basta nahahanap, kailangan mong magbanat ng buto, mayayaman lang ang nakakaangat, hindi ito para sa ating mga ordinaryo lang. At unti-unti, lahat ng iyon ay pumasok sa isipan ko, naging paniniwala, at siya namang humubog sa mga naging desisyon ko, hanggang sa isang araw, napagtanto ko, hindi pala talaga akin ang mga paniniwalang iyon. Isa lamang itong sistemang nakaprograma sa akin. Isang koleksyon ng paniniwala na siyang humahadlang sa akin, hindi dahil sa mga ginagawa ko, kundi dahil sa kung ano ang iniisip kong totoo. Tignan mo, ang isipan ng tao ay parang isang computer. Gumagana ito ayon sa programang naka-install dito. At kung hindi mo pa nasusuri kung saan talaga nagmula ang mga paniniwala mo tungkol sa pera, malamang ay gumagamit ka pa rin ng programang hindi mo naman talaga pinili. Parang sinusubukan mong patakbuhin ang isang bagong aplikasyon sa isang luma at lipas na sistema. Kahit anong pilit mo, kahit anong pagsisikap mo, hindi talaga ito magre-responding maayos. Hindi mo kasalanan. Mali ang sistema. Nang napagtanto ko ito, para akong natauhan mula sa isang malalim na pagkakahimbing. Dahil noon, ang paniwala ko ay ang buhay ay tungkol lang sa pagtatrabaho ng husto. Ang tagumpay para sa akin ay nangangahulugan ng pisikal na pagod. Kaya naman inabot ako ng sobrang pagkaubos habang naglilinis ng mga opisina, hanggang sa isang araw, ako'y nawalan ng malay sa gilid ng kalsada. Nandoon ako, nakahandusay sa semento, pinalilibutan ng mga taong di ko kilala, habang ang pulang ilaw ng mga sirena ay kumikislap sa mukha ko. At sa gitna ng katahimikan, may boses na nagsabi sa loob ko, "Bob, hindi ang hirap ng trabaho ang problema. Ang pananaw mo sa pera ang siyang hadlang." At ang pinakakamanghamanghang bahagi, ang boses na yon, nasa loob mo rin. Maaaring hindi mo lang ito marinig dahil natatabunan ito ng mas malalakas na tinig galing sa pamilya, sa lipunan, sa paaralan, paulit-ulit na nagsasabi sa iyo na tanggapin mo na lang kung ano ang meron ka, na pera ay para lang sa ilan, na hindi mo dapat asamin ang higit pa. Kaya't hindi mo na namamalayan na ang utak mo ay sinanay na tanggapin ang karaniwan. Karaniwang sweldo. Karaniwang pamumuhay. Karaniwang mga pangarap. Ang hindi mo alam, ang tinatanggap mong karaniwan ay isang hindi nakikitang bubong na nilikha ng mga paniniwalang naitanim sa iyo nang hindi mo pahintulot. May isang sangay ng sikolohiya na tinatawag na sikolohiya ng kasaganaan. At sa maraming pag-aaral, pinatutunayan na ang emosyonal na ugnayan ng isang tao sa pera ay may direktang kaugnayan sa kung ano ang kanyang naranasan noong siya ay bata pa at sa kanyang mga unang taon bilang matanda. Maraming pananaliksik ang nagpapakita na ang paraan ng isang tao sa pakikitungo sa pera, lalo na sa emosyonal na aspeto, ay malalim na nakaugat sa mga karanasan at paniniwalang nakuha niya noong kabataan at sa mga unang taon ng kanyang pagiging adulto.
Halimbawa, si E.R. Brad Klontz ay nagsagawa ng isang pag-aaral na nailathala sa Journal of Financial Therapy. Dito, ipinakita niya na ang mga paniniwalang hindi natin namamalayang daladala gaya ng ang pera ay marumi o ang mga mayayaman ay sakim ay kadalasang konektado sa mababang antas ng kita, labis na pagkakautang, at kawalan ng balanse sa emosyonal na buhay. Ngayon, itanong mo sa iyong sarili, sa palagay mo ba'y hindi ka naapektuhan ng mga ideyang ito dahil hindi mo naman sila binabanggit araw-araw? Subalit ang totoo, nananatili sila sa likod ng iyong kamalayan, patuloy na nakaapekto sa iyong mga desisyon. At hindi sila magbabago hanggat hindi mo pinipiling baguhin sila. Ang pagbabago ay nagsisimula sa pagkaunawang hindi ang kawalan ng pagkakataon ang humahadlang sa iyo, kundi ang takbo ng iyong isipan. Para kang nasa sasakyang may nakataas na preno, habang pilit mong diniinan ang silinyador, umaasang mararating mo ang gusto mong puntahan ng mas mabilis. Pero ito ang katotohanang tuluyang nagbago sa direksyon ng aking buhay, may kapangyarihan kang baguhin ang programang tumatakbo sa iyong isipan. Maaari mong iwaksi ang mga limitasyong matagal mo nang pasan. Ngunit upang mangyari iyon, kailangan mong simulan sa lugar na madalas hindi pinapansin, sa loob mo. Tuwing may lumalapit sa akin na gustong makipagtulungan, palagi kong tinatanong, ano ang pinakamalaking halagang natanggap mo sa loob ng isang taon? Hindi dahil gusto kong sukatin ang halaga ng kanyang pagkatao, kundi dahil sa tanong na ito, nalalaman ko kung hanggang saan lang ang itinatakdang limitasyon ng kanyang isipan. Ang pinakamataas na kita na naabot mo sa buong buhay mo ay hindi refleksyon ng iyong tunay na potensyal. Isa itong salamin ng kung paano nakatakda ang iyong panloob na sistema. Kaya maraming matatalino, bihasa, at masisipag na tao ang nananatiling nagigipit. Sapagkat ang kanilang isipan ay nakakabit pa rin sa isang hindi nakikitang pamantayan na nagsasabing, hanggang dito ka lang. At habang hindi mo ito binabago, baliwala ang dagdag na trabaho, ang pag-extend ng oras sa opisina, o ang pagsasakripisyo ng iyong kalusugan. Dahil sa huli, walang kamalay-malay, ibabalik mo pa rin ang sarili mo sa parehong estado kung saan ka nagsimula. Ito ay kagaya ng isang panloob na thermostat na otomatikong ibinabalik ka sa parehong antas ng karanasan, kahit paanong gawin mong pagsusumikap. At ang tanging paraan upang maputol ang siklong ito ay sa pamamagitan ng isang bagay na kinatatakutan ng karamihan, huminto at mag-isip. Mag-isip. Sapagkat ang tunay na pag-isip ay isang kasanayan, hindi ito likas o kusa lang na dumarating. At ang nakapagtataka, wala sa atin ang naturuang mag-isip. Tinuruan tayo ng matematika, agham, at balarila ngunit paano mag-isip. Iyan ay kinailangan mong matutunan sa sarili mong paraan. Kung wala pang nagsabi nito sa iyo, hayaang ako na ang unang magpaalala, ang kakayahan mong mag-isip ng malalim ay ang unang hakbang tungo sa iyong kalayaang pinansyal. At hindi ko tinutukoy ang pag-isip kung paano makatipid, paano bayaran ang mga gastusin, o paano magtrabaho ng mas matagal. Ang tinutukoy ko ay ang uri ng pag-isip na sumasalungat sa lahat ng itinuro sa iyo. Ang pag-isip kung paano kumita ng higit pa sa kaya mong ilarawan. Ang pag-isip ng isang buhay na malaya, isang realidad na sobrang naiiba sa kasalukuyan mo, na kapag ikinuwento mo sa iba, maiisip nilang kathang isip lang ito. Ngunit upang makarating doon, kailangan mong talikuran ang lumang sistema. Kailangang bitawan ang paniniwalang ang pera ay laging mahirap makuha, na ito'y kailangang paghirapan ng todo, na ito'y laging kapos. Dahil hindi iyon ang katotohanan. Ang pera ay isang ideya. At tulad ng lahat ng ideya, ito'y maaaring baguhin, palawakin, at akitin mula sa sandaling ikaw ay magpasya na baguhin ang nilalaman ng iyong isipan. Kung sa ngayon ay may duda ka pa rin, nauunawaan kita. Ako man ay nagduda noon. Nang ako'y nagsimula, halos wala akong alam. Wala akong sapat na edukasyon, wala akong karanasan sa pamumuno, wala rin akong kakilala na makakatulong. Ngunit may isang bagay akong ginawa, pinili kong baguhin ang paraan ko ng pag-isip. Pinili kong hindi natanggapin ang klase ng buhay na kinasanayan ko. At ang desisyong iyon, isang desisyon lamang, ang nagsimula ng isang puwersa na dahan-dahang nagbago sa lahat ng bagay sa paligid ko. At ngayon, marahil ay ikaw naman ang nasa tamang oras. Maaaring ito na ang iyong sandali upang maunawaan na hindi kakulangan ng pera ang siyang humahadlang sa iyo, kundi mga ideyang naitanim sa iyong isipan ng ibang tao. At ang mga ideyang ito ay pwedeng palitan. Maaaring ito na ang sandali para mapagtanto mo na ang tunay na hadlang sa iyong buhay ay hindi ang kakulangan ng pera, kundi ang mga kaisipan na ipinasok sa iyong isipan ng ibang tao. At ang maganda sa mga kaisipang ito ay maaari silang palitan.
Sagutin mo ito, kung mabibigyan ka ng pagkakataong palitan ang iyong mental na sistema para maisip mo gaya ng ilan, ang 3% ng mga tao na tunay na umuunlad sa mundong ito, papayag ka ba? Kung meron kang tsansang ayusin muli ang takbo ng iyong isipan para sa kasaganaan, kalayaan, at layunin, handa ka bang bitawan ang mga lumang paniniwala na pumipigil sa iyo? Pag-isipan mo ng mabuti. Dahil ang tanong na ito ay maaaring mas mahalaga pa kaysa sa ilang dekadang pagtatrabaho. At maaaring ito na ang eksaktong oras na babago sa takbo ng iyong buhay. May isang batas na tiyak at malinaw na nagsasaad kung gaano kalaki ang kinikita mo. Hindi ito opinyon, hindi rin ito tsamba. Isa itong istrukturang hindi mo nakikita, ngunit kasing eksakto ng puwersa ng grabidad. Halos walang nakakaalam nito. Karamihan iniisip na ang pera ay pabago-bago, na ito'y nakasalalay sa ekonomiya, politika, o swerte. Pero hindi totoo yan. Ang daloy ng pera ay naayon sa tinatawag na batas ng kabayaran. Ayon sa batas na ito, ang halaga ng iyong kita ay katumbas ng 3 bagay. Una, gaano kalaki ang pangangailangan sa ginagawa mo. Pangalawa, gaano kakagaling sa paggawa nito. At pangatlo, gaano kahirap humanap ng kapalit mo para gawin ang parehong bagay. Noong narinig ko ito sa unang pagkakataon, para akong sinilaban ng ilaw sa isip. Napagtanto ko na ang pera ay resulta lamang, at ang sanhi ay kung sino ako bilang tao. Mula noon, nag-iba ang pananaw ko sa lahat. Tumigil ako sa pagtutok sa pagod at nagsimula akong mag-invest sa kahusayan. Pinili kong maging isang tao na may natatanging kakayahan, mahirap palitan, at nagbibigay solusyon sa tunay na pangangailangan. Nangyari nga ito at dumaloy na lang ang pera. Hindi dahil sa milagro, kundi dahil sa lohikal na resulta. Isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali ng tao ay ang paghahangad ng bunga, ngunit ayaw baguhin ang ugat. Gusto nilang magkaroon ng mas maraming pera, ngunit ayaw nilang palakihin ang sariling halaga. Hindi nila napapansin na nabubuhay sila sa isang di nakikitang hangganan ng isipan, isang panloob na balangkas na nagdidikta kung gaano karaming yaman ang sa tingin nila ay karapat-dapat nilang tanggapin. Nang maunawaan ko ito, doon nagsimulang magbago ang lahat sa buhay ko. At ang pinakakagila-gilalas, sinusuportahan ito ng agham. Ayon sa mga pananaliksik ng Harvard Business Review, ang mga profesional na may pinakamataas na sahod ay iyong may mga bihira at natatanging kasanayan, sobrang epektibo sa ginagawa nila at mahirap palitan. Eksaktong sinasabi ng batas. Naisip mo na ba kung ang trabaho mo ba ngayon ay mataas ang pangangailangan sa merkado? At higit pa roon, magaling ka ba talaga dyan? O ginagawa mo lang ang sapat para hindi mapagalitan? Habang nasa posisyon ka na kahit sino ay pwedeng pumalit sa iyo ng madali, mananatiling limitado ang halaga mo. Kahit pa magdoble ka ng trabaho, parang laging kulang. Pero may pag-asa. At nagsisimula ito sa tanong na ito, ano ang kaya kong gawin na tunay na nakalulutas ng problema, at maaari kong matutunang gawin ito ng mas mahusay kaysa karamihan. Diyan mo sisimulan ang sarili mong pag-angat. Kapag pinili mong maging dalubhasa sa isang bagay na may tunay na halaga, ang pera ay hindi na magiging layunin, kundi natural na bunga ng iyong kahusayan. At huwag mong iisipin na kailangan mong magsimula sa tuktok. Nagsimula ako nang hindi maayos magsalita, hirap magbasa, at wala ni isang formal na pinag-aralan. Ang tanging ginawa ko ay nagdesisyon akong matuto. At sa proseso, naging taong tumutulong sa iba upang matuklasan ang tunay nilang halaga. Doon ako naging mahalaga. At iyon din ang maaaring mangyari sa iyo. Ang pera ay hindi isang bagay na malayo o imposibleng maabot. Naghihintay lang ito sa taong magiging karapat-dapat upang ito ay dumaloy. At ang pagbabagong ito ay hindi nakadepende sa swerte o tulong mula sa iba. Nagsisimula ito sa isang panloob na pasya. Pasya na ngayong araw ay iwan mo ang pagiging karaniwan. Pasya na magiging isang taong hindi pwedeng palitan. Dahil kapag binago mo ang sanhi, ang bunga ay palaging sumusunod. Karamihan sa mga tao ay nabubuhay lamang sa isang pinagkukunan ng kita. Isang buwan ng sahod. Isang tseke de sahod. Isang agos ng kita. At kapag ang agos na yon ay natigil, lahat ay biglang bumabagsak. Kaya naman napakaraming tao ang nabubuhay na laging may takot, laging kinakabahan, laging hindi tiyak sa kinabukasan. At ano ang madalas na ginagawa ng karamihan? Nagtatrabaho ng mas matagal, nagpapakapagod palalo, sinusubukang balansihin ang panganib sa pamamagitan ng dagdag na pagsusumikap. Ngunit ito mismo ang suliranin, nakadepende ka sa isang marupok na estruktura.
Natuklasan ko yan sa isang matinding karanasan. Nagsimula ako bilang tagalinis ng sahig sa mga opisina. Una ay sa isang lugar. Pagkatapos ay sa dalawa. Hanggang sa naging 3. Ang iniisip ko noon ay sapat na ang magtrabaho ng mas marami para kumita ng mas malaki. Hanggang sa isang araw, ako'y nawalan ng malay sa gilid ng kalsada dahil sa sobrang pagod. Nang ako'y magising, pinalilibutan na ako ng mga sirena at mga taong hindi ko kilala. Doon ko napagtanto, hindi pala kakulangan ng pagsusumikap ang problema, kundi ang paraan ng aking pag-isip. Mula sa araw na yon, nagpasya akong gumawa ng pagbabago. Unti-unti kong binuo ang isang sistema. Nag-hire ako ng mga tao, inayos ang operasyon, pinalawak ang abot. At ang sumunod na nangyari ay sadyang nakakagulat, ang pera ay nagsimulang dumaloy mula sa iba't ibang panig, sa iba't ibang oras. Hindi ko kailangang personal na naroroon sa bawat lugar. Sa hindi ko inaasahan, nakabuo ako ng maraming pinagkukunan ng kita. At iyon ang bumago sa lahat. Iyan ang kaibahan ng mga taong nabubuhay lamang para magbayad ng mga utang at ng mga taong tunay na malaya. Kapag ikaw ay umaasa lamang sa isang agos ng pera, ikaw ay nabubuhay sa bingit ng panganib. Ngunit kapag ikaw ay lumikha ng maraming daan ng kita, ikaw ay tila nagkakaroon ng kakayahang palawigin ang iyong oras. Kahit natutulog, kahit naglalakbay, ang pera ay patuloy na pumapasok. Hindi mo kailangang magsimula sa isang bagay na malaki. Maaari kang magsimula sa isang simpleng ideya na malapit sa ginagawa mo ngayon. Maaaring isang karagdagang serbisyo, isang digital na produkto, isang konsultasyon, o isang online na pakikipagpartner. Ang mahalaga ay magsimula ka. At kung sakaling may isa sa iyong mga pinagkukunan ng kita na hindi gumana, ayos lang. Hindi lahat ay magiging matagumpay. May ilang mapuputol. Pero may ilang sasabog sa tagumpay. Ang sikreto ay ang patuloy na pagpapalawak ng daloy. Kapag may 2 o higit pang aktibong pinanggagalingan ng kita, nag-iba ang iyong hininga. Nag-iba ang iyong pananaw. Nag-iba ang paraan ng iyong pamumuhay. Isipin mo ang mga alagad ng sining tulad ni Elvis Presley. Ilang dekada na ang lumipas mula nang siya'y pumanaw, ngunit ang kanyang musika ay patuloy pa ring kumikita. Iyan ang tinatawag na pasibong kita. Iyan ang tunay na katalinuhang pinansyal. At magagawa mo rin yan sa sarili mong paraan, gamit ang mga kakayahan at yaman na mayroon ka na ngayon. Sapagkat hindi ito tungkol sa kasikatan. Ito ay tungkol sa pananaw. Sa pagpili na bumuo ng maraming daluyan imbes na umasa lang sa isang hibla. At huwag kang masyadong mag-alala sa kung paano mo ito maisa sa katuparan. Kapag nagdesisyon ka na, unti-unting lilitaw ang daan. Ngunit habang naghihintay ka na maging sigurado sa lahat bago kumilos, walang magbabago. Karamihan ay naghahanap ng katiyakan. Ngunit ang pag-unlad ay dumarating lamang kapag may lakas ng loob kang kumilos kahit wala pang garantiya. Sa panahon ngayon na mayroon tayong internet, ang kakayahang lumikha ng iba't ibang pagkukunan ng kita ay hindi pa kailanman naging ganito kadali. Hindi ang merkado ang hadlang. Ang isipan mo ang tunay na hadlang. Magpasya ka ngayon na hindi mo nahahayaang ang iyong kinabukasan ay umasa sa isang daloy ng pera lamang. Magpasya kang buuin ang isang matatag, iba't iba, at matibay na pundasyon ng pinansyal na seguridad. At darating ang panahon, lilingon ka sa nakaraan at sasabihin mo, doon nagsimulang magbago ang lahat. Sapagkat ang sikreto ay hindi sa pagtatrabaho ng mas marami. Nasa pag-isip ng kakaiba. At pagkilos ng kakaiba. Iyan ang tunay na kalayaan. Karamihan sa mga tao ay nakakulong sa isang sistema ng pananalapi na matagal nang hindi na epektibo, ngunit hindi nila ito namamalayan. Nabubuhay sila sa loob ng isang balangkas na nagbibigay gantimpala sa pagsusumikap, ngunit may kalakip na hangganan na nagbibigay halaga sa katatagan, imbes na sa kalayaan, na nagtataguyod ng seguridad kapalit ng tunay na katuparan. Ang tinutukoy ko ay ang modelong itinuro sa atin mula pagkabata, mag-aral ng mabuti, humanap ng magandang trabaho, magtrabaho ng todo, magtipid, at hintayin tumanda para sa pagreretiro. Pamilyar ba ito? Ngunit ang modelong ito ang siyang pangunahing dahilan kung bakit napakaraming tao ang hindi umaabot sa kanilang tunay na potensyal. At ang pinakamapanganib na bahagi ay mukhang lohikal ito. Mukhang gumagana. Hanggang sa isang araw, hindi na ito gumana. Mayroong malinaw na estruktura kung paano talagang gumagalaw ang pera sa mundo. At ito ay maaaring hatiin sa 3 estratehiya.
Ang unang paraan ay ang pinakakaraniwang ginagamit ng halos 76 sa bawat 100 tao, ang pagpapalit ng oras para sa pera. Ito ang tinatawag na hanapbuhay. Kapag ikaw ay nagtatrabaho, may kita ka. Kapag hindi ka nagtatrabaho, wala kang kinikita. Ang oras ang nagiging parang salapi. At dito mismo nagsisimula ang suliranin, ang oras ay may hangganan. Bawat isa sa atin ay may kaparehong 24 na oras sa isang araw. Hindi mahalaga kung isa kang tagalinis o isang siruhano, pareho lang ang sukat ng oras na meron ka. Kapag ang oras ang ipinagpapalit mo sa kita, napapaloob ka sa isang sistemang may kisaming napakababa. At kapag narating na ang kisaming iyon, ano ang karaniwang ginagawa ng tao? Nagtatrabaho ng mas matagal. Gumagawa ng dagdag na oras. Dinadala ang trabaho pauwi. Isinusuko ang pahinga, ang libangan, at maging ang kalusugan. At kahit ganoon, pakiramdam pa rin ay kulang. Sa puntong ito, maraming tao ang tahimik na bumabagsak sa desperasyon. Nakangiti sa labas, pero sa kalooban ay bitbit ang bigat ng isang buhay na tila ba nakatali, na laging nasa bingit ng pagkabagsak. Maaaring ikaw ay nasa ganitong kalagayan ngayon. Baka nagising ka kanina nang may pangambang iniisip ang mga bayarin, ang mga utang, o ang banta ng pagkawala ng trabaho. Ngunit hindi mo ito kasalanan. Ang totoo, gumagamit ka lamang ng modelo na hindi kailanman dinisenyo para sa kalayaan. Ang layunin nito ay kontrolin, hindi palayain. May ikalawang paraan na mas mabuti, pero kakaunti lamang ang may kakayahang sumunod dito. Ito ay ang paglalagak ng pera upang magpalago pa ng higit pang pera. At totoo, gumagana ang ganitong paraan. Subalit nangangailangan ito ng dalawang bagay na karamihan sa mga tao ay walang sapat, puhunan at kaalaman. Maraming sumusubok pumasok sa larangan ng pamumuhunan ng walang sapat na paghahanda. Kinukuha ang natitirang ipon, inilalagay sa kung anong hindi pa ganap na nauunawaan, at sa isang iglap, nawawala ang lahat. Ilang ulit ko na itong nasaksihan. Mga tao na tapat, masisipag, nag-ipon ng maraming taon, at sa isang iglap, naglaho ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Dahil ang ganitong sistema ay nangangailangan ng disiplina, malamig na pag-isip, malalim na pagsusuri at malinaw na estratehiya. At kahit nagawin mo ang lahat ng iyon, nananatiling may mga salik sa labas na hindi mo kayang kontrolin. Ngunit may ikatlong landas. At ito lamang ang tunay na gumagana sa pangmatagalang panahon. Ito ang estratehiya ng 3 sa bawat 100 tao, na siyang may hawak ng mahigit 70% ng yaman sa buong mundo. Ang mga taong ito ay hindi nagpapalit ng oras para sa pera. Hindi rin sila umaasa lamang sa pamumuhunan. Lumilikha sila ng mga sistema, mga estruktura, mga daluyan. Bumubuo sila ng mga modelo na patuloy na gumagana kahit wala sila roon. Naiintindihan nila ang isang lihim na bihirang ituro, ang tagumpay ay hindi nakasalalay sa pagod ng katawan, kundi sa kakayahang paramihin ang iyong presensya sa pamamagitan ng mga bagay na patuloy na lumilikha ng halaga. At kung iniisip mong hindi mo ito kayang maabot, isipin mong muli. Dahil ang modelong ito ay hindi nakabase sa lugar kung saan ka isinilang, sa eskwelahang pinasukan mo, o sa mga taong kakilala mo. Nakasalalay ito sa isang desisyon, huminto sa pagsunod sa agos ng nakasanayan at simulan ang paggawa ng sariling landas. Naalala ko pa noong una ko itong ibinahagi sa publiko. May ilang tumawa. Sinabi nilang masyado akong nangangarap. May ilan namang nagsabi na ito ay para lamang sa mga mayamang banyaga. Ngunit nakita ko mismo sa aking sariling mga mata ang pagbabago sa mga taong simple lang, walang yaman, walang koneksyon, ngunit ganap na nabago ang buhay dahil isinabuhay nila ang prinsipyong ito. Mga taong dating isang hakbang na lang ang layo sa pagkalunod sa problema, ngunit ngayon ay may kalayaang mamili kung saan titira, kung kailan magtatrabaho, at kung paano gugugulin ang kanilang yaman. At ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang simpleng pasya, talikuran ang luma at limitadong modelo. Ang lumang sistemang ito, bukod sa humahadlang sa kalayaan, ay unti-unting sumisipsip ng kagalakan sa buhay. Ilang beses mo na bang hindi binili ang isang bagay na matagal mo nang gusto dahil hindi pwede ngayon? Ilang ulit ka nang tumanggi sa isang biyahe, isang karanasang makabuluhan, o isang munting regalo para sa mahal mo dahil mas maiging magtipid muna? Ilang beses ka nang pumasok sa tindahan at tiningnan muna ang presyo bago mo tiningnan kung ano talaga ang gusto mo? Ilang beses mo nang naramdaman ang pagkakasala sa simpleng pagnanais ng higit pa? Ito ay hindi tunay na pamumuhay. Ito ay tila isang paglalakad sa dilim, isang paggapang sa buhangin.
Gayunpaman, napakaraming tao ang patuloy sa ganitong direksyon, umaasang balang araw ay gagaan ang lahat. Ngunit ang katotohanan ay hindi ito gumagaan, maliban na lamang kung ikaw mismo ang magbago ng panuntunan ng laro. Ang tanging paraan para umasenso, para maranasan ang higit pa, at para maging mas makabuluhan ay ang maunawaan kung paanong gumagalaw ang salapi. Ang daloy nito ay kahalintulad ng tubig, ito ay umaagos kung saan may puwang, kung saan may galaw, kung saan may direksyon. Kung ang pamumuhay mo ay nakakulong sa isang lumang padron na hindi na gumagalaw, para kang may dam na nakasara at umaasa na lalabas ang tubig mula sa kawalan. Ngunit kapag nagsimula kang gumawa ng mga lagusan, kapag nagsimula kang magtayo ng mga bukal, mga bagong pagkakataon, mga ugnayan, mga ideya, biglang umaagos ang enerhiya. At kapag ito ay gumalaw, ito'y lumalakas. At kapag lumalakas ito, mararamdaman mo. Iba ang iyong paghinga, iba ang iyong lakad, iba ang iyong takbo ng isipan. Palagi kong sinasabi, ang pera ay hindi nagpapabago sa kung sino ka, ito ay nagpapakita lamang ng totoo mong sarili. Pinalalawak nito kung ano na ang nasa loob mo. Kaya't hindi mo ito kailangang katakutan. Kailangan mo lamang itong unawain. Kailangan mong makipagkasundo rito. Dahil ang pera ay hindi kalaban. Isa itong kasangkapan. Isa itong tulay. Isa itong daan. At habang lalo mong nauunawaan ito, lalo mo rin itong naakit sa iyong buhay. Ilang dekada na akong nagtuturo tungkol dito, mahigit 50 taon, at wala pa akong nakitang kahit isang pagbubukod. Ang taong binago ang kanyang paraan, ay binago rin ang kanyang kapalaran. Kahit pa parang imposible ito ngayon, tandaan mo, maaari kang magsimula muli. Walang pakialam ang tagumpay sa edad mo, sa nakaraan mong karanasan, o sa mga utang mo. Ako mismo nagsimula pagkatapos ng 30 taon ng buhay, walang degree, walang karanasan, at may utang. At nagawa kong baguhin ang lahat. Kaya kung ako ay nagawa ito, kaya mo rin. Ngunit ang pagpili ay nasa iyong mga kamay. Patuloy ka bang mananatili sa sistemang nagpapahina sa'yo, naglilimita sa'yo, at nagbibihag sa'yo? O maglalakas loob ka bang buuin ang sarili mong landas, kahit hindi mo pa ito ganap na nauunawaan? Tandaan, walang tunay na seguridad sa anumang bagay na maaaring kunin sa'yo. Maaaring mawalan ka ng trabaho. Maaaring magsara ang isang negosyo. Ngunit ang kakayahan mong lumikha ng halaga, ang talento mong humanap ng solusyon, ang galing mong magtayo ng mga pinagmumulan ng yaman na umaagos, kahit hindi mo bantayan, wala ni isa mang tao ang makakakuha niyan sa'yo. At kapag napamahalaan mo ito, ikaw ay tunay na malaya. Hindi lamang sa aspetong pinansyal, kundi emosyonal at espiritual din sapagkat ang buhay na walang takot, iyon ang tunay na pamumuhay. Iyan ang uri ng buhay na hangad kong maranasan mo, isang buhay ng paglawak, hindi ng paghigpit, isang buhay ng mga pagpili, hindi ng pakikibaka para lamang mabuhay. At ang lahat ng ito ay nagsisimula sa isang pasya, ang huminto sa pagsunod sa sirang modelo at simulang likhain ang sarili mong sistema. Sapagkat iyan ang ginawa ng 3% sa populasyon, at iyan din ang maaari mong gawin ngayon. Ang iyong kinikita, ang uri ng buhay na mayroon ka, ang dami ng oportunidad na lumalapit sa iyo, wala ni isa dyan ang tunay na pinipigil ng panlabas na mundo. Ang humahadlang ay ang mga paniniwalang tinanggap mo bilang totoo. Ang perang pumapasok sa iyong buhay ay refleksyon lamang ng pananaw mo sa sarili mong halaga, ng kakayahan mong lumikha, magparami, at palawakin. At ang kakayahang iyan, taliwas sa mga itinuro sa iyo, ay hindi permanenteng nakatali. Ito ay maaaring linangin, palakasin, at baguhin. Kung naunawaan mo ito, kung may naramdaman kang paggising sa iyong kalooban, binabati kita. Dahil sa mismong sandaling ito, hindi ka na ang taong nagsimulang manood ng video na ito. Umunlad na ang antas ng iyong kamalayan. At nais kong imbitahan kang ipagpatuloy ang pag-akyat. Ang susunod na video na makikita mo rito sa screen ay dadalhin ka pa sa mas mataas na antas. Iyan ang kasunod na hakbang sa iyong paglalakbay upang maging isang bahagdan na mas mahusay kaysa sa kung sino ka ngayon. At iyan, kaibigan ko, ang tanging kailangan mo, ang humusay ng isang bahagdan araw-araw. Maraming salamat sa iyong presensya. Inaabangan ko ang iyong pagsama sa akin sa susunod na video. Patuloy tayong magkasama sa landas ng paglawak at pag-angat.